Pinaliwanag ngayon ng isang international law expert kung bakit sa tingin nito ay pinapalala ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang problema sa South China Sea o mas kilala sa Pilipinas na tawag natin, na ginigiit natin na West Philippine Sea. Sa panahon na ito ba, giyera ba dapat ang approach o ano paman? Tingnan natin ang ulat ng balitang ito. Hindi ngayon ang girian ng China at Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea dito sa atin. Kamakailan ay binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard o CCG ang supply boat ng Pilipinas para sa mga sundalong nakaestasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nauna nang sinabi ng CCG na may dalang repair supply ang bangka ng Pilipinas kaya nila ito binomba ng tubig. Labag raw ito sa kasunduan ng Pilipinas at China na magdala ng pangkumpuni sa sumadsad na barko sa pinag-aagawang teritoryo. Paliwanag naman ng international law expert na si Attorney Harry Roque, may paraan silang ginawa noon sa Duterte administration para hindi lumala ang tensyon. Kung iisipin ninyo, napakabulok na yung Sierra Madre yan. Kung pagkain na tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero dineskartehan. Huwag niyong iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Nakikita naman ni Attorney Roque na sinasadya ang mga panguurot sa China para galitin ng taong bayan upang matabunan ang mas mahalagang problema na dapat solusyonan sana ng gobyerno. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Ginagalit tayo ng Marcos administration. Ang kailangan ani Roque ay matupad ang pangako ni Marcos Jr. noong eleksyon na gawing 20 pesos ang presyo ng bigas. Na huwag iligaw ang taong bayan sa issue ng maritime dispute at iiwas sa giyera at kapahamakan ng mga Pilipino. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino? Naniniwala naman ang batikang abogado na hindi makikipaggera ang mga Amerikano para sa ating mga Pilipino kontra China. At ang mangyayari, magpapadala lamang ang mga kano ng armas at gamit pandigma at isusubo ang mga sundalong Pinoy sa bakbakan. Dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang makakasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Ayun, napakaganda po ng pinunto ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque tungkol sa disinformation and propaganda attack para pasamain si former President Rodrigo Duterte na parang nakikipagsabwatan parang sa traidor. China. Parang traidor. Maudigs nga ang tawag ng mga vloggers ni Martin sa kanya at ni Bongbong at ni Lisa. Maudigs. Hindi ko pa alam dati kung anong Maudigs. Yun pala Maudigong, Mauchitong Digong. Di kalukuhan talaga yon. Ito muna, bago ako magkomentaryo, magaganda yung mga punto na yun. Hihimayin namin ni Ma'am Lorraine sa balangkas po ng one agenda ng righteous governance is a no to war policy. At dapat yan ay categorical, deliberate, and unequivocal na ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat yan ay mandato niya na sundin na nakasaad sa saligang batas. At yan ang moral obligation niya sa taong bayan na hindi tayo dapat pumapunta sa patakaran ng pakikipagdigma na hindi kailangan at wala sa ating interes. Ma'am Lorraine. Oo, nasa saligang batas natin yun. No war tayo. Kahit sa ASEAN region, no war region ang ASEAN region. Pero ano itong ginagawa ng ating Pangulo, 'di ba?
So, yung sinasabi nila na traidor, si President Duterte, sino ba ang totoong traidor? Di ba ang totoong traidor ay yung winawasak niya ang Pilipinas? Correct. Hindi ba ang totoong traidor ay yung ibinibigay niya tayo, yung mga tuta ng kano? Di ba? Hindi yung ibinibigay niya tayo at binabaliwala ang soberanya ng Pilipinas. Hindi ba yan ang totoong traidor? So, we want to listen to where I'm coming from kasi, no, merong mga ipinangako ang dating ang nakaupong pangulo nung siya ay hinihingi niya yung tiwala natin. Okay. No. So pwede bang can we play Tingnan it? natin muna ito, itong pinadalang material ni Ma'am Lorraine upang ang ating pagdidiscuss ay tuloy-tuloy, pero 3 puntong mahahalaga ang babalikan natin mamaya kung bakit nasa interes ng sambayan ng Pilipino at ng buong bansa ang no to war. Hindi tayo pro-China, hindi rin tayo anti-American, pero tayo ay pro-life, pro-people, and pro-peace. Pro-Philippines tayo. Babalikan natin yan ni Ma'am also, Lorraine. we also, ang pinaka-basic dito na paniniwala, war is a failure. Yes. Failure ng leadership yan. Correct. Pag nagkaroon na tayo ng gera, hindi na talaga magaling yung nangyayari. It's a failure. At Okay. pupuntuhan natin saan ito patungo. Pwedeng walang aktual na digmaan, pero na-achieve o naabot nila ang isang political deep-seated operation. In what is that? Ang pananatili sa poder dahil suspended ang eleksyon, term limit, wala na, ang gobyerno pwedeng baguhin at sa laulain ng konstitusyon Wala ba in sa- the guise of a war program. Wala ba sa isip ng mga ito magsilbi na lang kayo sa Pilipino? Pupuntahan namin yan, ha? Ang dami yung iniisip na gimmick, ha?